Hello guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta na? Kamusta na? Welcome sa aking munting YouTube channel. Kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ako nga pala si Kuya Ray, isang OFW na nakabase dito sa Australia. Ayan, mag-i-start na tayo maghakot ng mga gamit papunta dun sa lilipatan nating apartment. Yes, ayan, tama kayo na narinig. Lilipat ako ng inupang bahay or apartment. Kasi nga, kailangan ko ng space na sakto lang sa akin. Kasi itong inupahan ko, 2 kwarto, medyo malaki para sa akin. At the same time nga, yung bakuran is malawak, mahirap i-maintain. So, naisipan ko nang lumipat. At ngayong araw nga na to, mag-i-start na ako maglipat ng mga gamit. Yung mga pwedeng kakasya sa sasakyan, umpisa na natin hakutin. Kaya itong mga to. Tapos meron pa doon. Para kahit pa paano mabawasan na. Kasi yung mga malalaking gamit like itong refrigerator, washing machine, tapos yung mga sopa, yung kama, tapos meron akong computer table dito sa kwarto na medyo malaki din. So kailangan ko ng tulong doon, so magpapatulong ako sa mga tropa and kailangan namin mag-arkila ng trailer para hakutin yung mga gamit na yan. So yung mga kakasya sa sasakyan ko, umpisahan ko ng hakutin para bawas hakutin na kapag hakutin na namin yung mabibigat na gamit. Malapit lang din naman yung lilipatan ko dito. Mga 5 minutes nandun na sa apartment na lilipatan ko. So kailangan ko munang tanggalin to, yung kanyang cargo cover. Tapos binaba ko na rin yung mga ibang tools. And dyan tatanggalin din natin para maluwag yung space. So ayan, nakarga na natin itong mga ibang gamit. And meron pa tayong space dito sa rear seat. Pwede pa tayo maglagay dito ng mga ibang gamit. And dito sa bandang itaas na to pwede pa rin. Yan yung isang reason bakit ito yung binili kong sasakyan. Medyo malaki yung kanyang boot space na sa likod. So bali ito yung mga nakarga natin guys. Tapos meron pa dito sa likuran na upuan. Yan. Tapos dinala ko rin yung pang vacuum kasi kailangan i-vacuum pa yung lilipatan nating apartment. Kasi may mga natirang dumi nung nag-ayos pa sila doon. So yan, kahit pa paano marami naman yung nakarga natin ngayon, pero marami pa naiwan sa loob. Baka mamaya isunod ko yung TV tsaka yung pinapatungan niya, tapos yung lamesa sa dining baka dalhin ko na rin mamaya. 난 구름 위를 날고 있어. 아래엔 간혹 도시가 보이곤 해. 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 비행기를 올려다보고 있겠지. 난 하늘을 보고 또 다른 나는 아래를 쳐다보고 있겠지. 묘한 짜릿한 그 속에 머물다 보면 어느새 제주행 비행 신비한 세계로 나를 이끌고 거짓말처럼 하늘을 날며 어느새 제주 바다가 내게로 와 있네.
nandito na tayo kaagad guys. Wala pang 5 minutes yung biyahe magmula rin sa alisan nating biyahe. So ayun guys, sablay tayo guys. Sablay pala ako. Pumunta ako dito pero hindi ko dala yung susi. Hindi ko dala yung susi ng apartment. Andun pa yata sa short na suot ko kahapon. Walang ya. So babalik na naman ako doon sa bahay. Ay naku, sayang ang gas. Sayang ang gas. So ayan guys, nakuha ko na yung susi. Akala ko po nawala ko pa. Kasi wala dun sa short na sinuot ko kahapon. Tapos wala rin dun sa madalas kong pinaglalagyan ng susi ng bahay na tinutuluyan ko ngayon. Buti na naalala ko na naka-jacket pala ako kahapon. So dun siya nakalagay sa bulsa ng jacket kahapon. Akala ko nawala ako pa. Di pa man nakakalipat, nawala na yung susi. So yan, babalik na tayo dun sa apartment. A few moments later. So yan guys, andito na tayo sa apartment. Isang kagandahan dito guys is malapit siya sa Manning River, kung saan ako nagbibisikleta madalas. Tapos merong tambayan dun sa may baba. Magandang magtambay dun, lalo pag umaga. Tapos magkakape ka. So yan, pasok na tayo sa loob. So buksan natin yung mga blinds para lumiwanag, para hindi na natin kailangan mag-ilaw. Yan, bagong install lang yung blinds, window blinds. And kung makapansin nyo nga yan, may mga dumi pa yung salamin. Tapos yan, may mga naiwan sila ngayon, plastic. Tapos yan ngayon, may mga dumi-dumi pa. Kailangan vacuum. Ayun, dito rin sa kabila, buksan natin. So bali yan yung view kapag binuksan mo yung bintana dito sa harap. Yan. Tapos ito yung pinakasala. Tapos ito yung kusina, banyo. Tapos may storage dito. Tapos ito naman yung pinaka kwarto ko, which is my ceiling fan. Doon sa alisan ko, walang ceiling fan. May aircon. Yan, may aircon din dito sa sala. Yung alisan ko may aircon din, kaso maliit lang. So kahit na maliit lang yung sofa, yung area ng sofa, hirap pa rin siyang palamigin, lalo kapag summer. Napakatindi ng summer dito. So yan, buksan din natin tong blinds dito sa kusina. So yan, kapag binuksan mo yung window blinds yan, kita mo yung labas, at the same time kita ka rin ng mga taong nasa labas, if ever na may tao sa labas. Lalo siguro kapag gabi, pag nakasindi yung ilaw mo, masyadong obvious yung itong kusina mo pag nasa labas yung, pag may tao sa labas, obvious yung kita yung loob ng kusina mo. Yan, naguguluhan ako sa sinasabi. Tapos yan, may saksakan. Tapos may saksakan din. Iniisip ko kung saan ko ilalagay yung refrigerator eh. Kung wala sana to, dito ko ilalagay yung refrigerator. Kasi dito yung kusina eh. Pinaka ano pala, dining table, dining area. So dito ko sana planong ilagay yung refrigerator. Kasi pag dito sa carpet, baka masira yung carpet. Pero no choice eh. Diyan lang yung pinakamalapit na may saksakan. So diyan ko na lang ilalagay. And then nga kailangan vacuumin pa kasi may mga dumi-dumi pa yun. Kaya dinala natin yung vacuum cleaner. Yan. Tapos ito yung mga pintuan na hindi naglalak kasi wala yung pinakalock niya dito. Tapos ito naman ay magsarado kasi wala sa alignment. Yan.
So ayan, umpisa na natin i-akit yung mga gamit dun sa kotse. A few moments later. So ayan guys, na-akit ko na yung mga gamit. Nakakapagod din akit panahog. So ayan yung mga gamit. Tapos yung vacuum. Tapos yung ibang gamit dito sa kwarto. Nakakapagod din mag-akit panahog ba. So bali ang gagawin ko na lang ngayon is lilinisin ko itong mga tira-tira nilang dumi. Pa-vacuumin natin. At dito rin sa sala. Ayan. Papansin nyo. At ayun pa, marami. Nag-ano kasi sila, palit ng carpet. Tapos nagpintura ng pader, ceiling. Tapos nagpalit din ng mga ilaw. Ayan. Tapos window blinds. Nagpalit din. So, yun ang gagawin natin ngayon. Maglilinis tayo. So, ayan. Umpisa natin mag-vacuum dito sa kusina. Kasi maraming alikabok dito. Tapos, sunod natin dito sa sala. Tapos, papunta dun sa kwarto. So yun, tapos na ako mag-vacuum. Yun nga lang, nakalimutan ko magdala ng basahan para pamunas sana sa ibabaw ng kusina. Tapos yung mga gilid-gilid sa baba. Tapos yung pasimano sa bintana. Mapunasan sana kaso hindi ako nakapagdala ng basahan. So mamaya siguro pag makabalik, kasi dadalhin ko na rin yung TV tsaka yung patungan ng TV. So kung ano pa yung mga possible na pwede kong madala mamaya na kakasya sa sasakyan, dadalhin ko na. Kapagod din ah. At ang oras na is 11:56 or 52 pala. Sorry, 52. Isang kagandahan dito sa nakuha kong apartment, malawak yung kanyang sala, and then yung kusina medyo mas malawak din compared dun sa alisan ko. And meron siyang portion na for dining. Doon kasi sa alisan ko, yung tinitiran ko ngayon is wala siyang dining area. Kaya doon kami naglagay ng lamesa sa sala nung nandun pa yung kasama ko. Tapos CR, sakto lang. Mas malaki yata yung nasa alisan ko. And isang kagandahan din dito, meron siyang storage nito. Dito, storage. Tapos yung kwarto, saktuhan lang din. Halos kasing laki lang din yata nung kwarto na nandun sa kabila. So ang plano ko dito, maglalagay ng kama
pahaba doon sa tabi ng bintana. Kasi nandito yung saksakan malapit. Tapos, ang wala lang sa kanya dito is yung laundry area, which is nasa baba ng apartment. Nasa baba ng unit. Yan. Nakaseparate siya. Tapos, meron ng washing machine doon. Pero, mukhang hindi nagagamit yun dito sa bandang kanan na to. Tapos, meron pa din isang pirasong washing machine. Yun yata yung madalas nagagamit. Pero, ewan ko, bihira yata yung naglalaba rito. Kasi may malapit na laundry shop dito. Tatawid ka lang ng kalsada. Pwede mong lakarin. Tatawid ka lang ng main road. Tapos yun. Laundry area na. And ayun nga yung sampayan. So plano ko pa rin dalhin yung washing machine ko kasi yun nga mukhang bihira na gagamit yung washing machine dito. So magdadala na lang ako kasi wala rin naman akong paglalagyan nung washing machine na nandun sa aalisan ko. So dadalhin ko na lang para at least may magagamit ako dyan. Although meron naman na dyan, pero syempre mas maganda yung sarili natin. At yun nga, isang kagandahan din dito is mas mukhang mas malaki yung hindi lang mukhang malaki talaga compared sa alisan kong bahay. And ayun nga yung view kapag nakataas yung window blinds. Tapos dito naman kita mo yung kapitbahay, bahay ng kapitbahay. And mula rito matatanong mo na rin yung Manning River. So dyan maganda maglakad lalo sa umaga. Tapos may yun nga, nabanggit ko kanina na may portion doon na pwedeng tambayan. Doon masarap mag kape sa umaga. Doon kami nagmimingwit dati kaso wala kami mahuli. So yan, kahit pa paano napag-umpisa na ako makapaglipad ng gamit. And then yung malalaking gamit na lang yung pinaproblema ko. Kasi makikisuyo lang tayo sa mga tropa. So magbabase tayo sa availability nila kung kailan sila pwede tulong na maghakot. So bali yan, uwi muna tayo dun sa kabila kasi nakakaramdam na rin ako ng gutom at alas 12 na pasado ng tanghali. So uwi muna tayo dun sa kabila. Tapos yun nga, kukunin natin yung TV, tapos yung patungan ng TV mismo. Kakasya naman sa sasakyan yun. Kaya pwede na natin dalhin ngayon. And dito natin siya ipapwesto kasi nandito yung saksakan. At yung para sa antena nandito rin. Ayan. So bali yan, uwi muna tayo sa kabila. At ito yung isang kagandahan dito sa apartment na to. Yung carport nya, carport or yung car parking. May silong. Kahit pa paano mapoprotektahan sa sikat na araw yung ating sasakyan, lalong na ngayon magsa-summer. Kasi gagamitin ko pa dun sa kabila pag naglinis. Bago umalis kailangan malinis muna yun. So dinala ko ulit yung aking vacuum cleaner. O mukhang may huli yata itong mga pulis. Ayan, may pulis. Random check, breath test. So pinag-iisipan ko pa kung dadalhin ko pa ba yung refrigerator doon kasi malaking refrigerator na nasa bahay. Hindi ko alam kung dadalhin ko pa sa apartment na lilipatan ko. Tsaka yung sofa, kasi yung sofa gusto lang kunin ng dalawang tropa
refrigerator masyadong malaki. Tapos ngayon ko lang na-realize na or napansin na yung compressor ng aircon is nandun sa bungod ng hagdan pag akyat mo. So sagabal siya kapag magpapasok ka ng malalaking gamit, kagaya nga nun refrigerator tapos yung sofa. So mahirap mag akyat ng gamit na malalaki.